sa bangka. Siya ang atong speaker karon mao si Pastor JP sa banda. So atong ihatag ang higayon alang kanila. Salamat, Brother Noel. So, dinhi ko mo tindog mga igsoon, okay na? Ang atong oras, alas 11 na, 14. Pero di pa tama ito sana makapunta. Dalay ko na Diyos, amahan na muna ka sa langit. Salamat kayo, Ginoo, sa kagayon na niya karon ng mga anak na nagakatigong alang sa usa ka tumong nga mga pagpasidungog pagmaya nimo. Hinawag ng imong presensya, Espiritu Santo, makikuban na mo, masabtan na mo ang imong mga pulong o magkinabuhi kami, amahan, sumala sa imong kabubuhay. Itugyan na mo ang iyong tanan sa ngalan ni Kristo na among maniluwasan. Okay, so nilitak na mga ikson. Ibasa kanina ni Brother Ephraim. Nag-ingon dito sa John chapter 10, verse 10, si Jesus nag-ingon, but faith will come only but to steal, to kill, and to destroy. But I have come to give you life and to have it abundantly. Now, natin question mga ikson. Yes or no lang ang answer. Ang God Almighty ba, ang Diyos ba, mupatay? So, manang question. Yes or no? So, manang question mga ikson. Si ikaw, Bert, ano mga answer, Bert? Yes or no? No. Ikaw, Ken, ano answer nyo? Yes or no? No. Ikaw, Iman, yes or no? Okay, badyo ka lang. Actually, ang common belief na to is yes ang answer, Brother Ephraim. Common belief, tanan halos, mga ministers, mga members, ang answer yun na is yes. Pero ako i-share sa inyo karon, o ako nasabtan, ako nakita na uban sa inyo nakamatikon na sa akong pag-anuban, hisgot, kanina, nga ang answer there is no. Dili tinuod nga ang Diyos mupatay. Pero very controversial na siya because ang sa Bible na ay mga bersikulo din nga ang Diyos nagsugo sa pagpatay. Di ba? Mao na nga akong isugod sa inyo nga ang Bible na ay gitawag nga prescriptive, na ay gitawag nga descriptive. Unsa nang prescriptive? I-prescribe sa Ginoo kung unsa iyang pagbuot, ang iyang gusto. Ang kanang ito nga prescriptive, descriptive, i-describe sa Ginoo kung unsay nasulat sa Bible narrative, sa Bible. Mga tana kasi inyo karon. Ang Bible ba baga nipis? Brother Bert, baga nipis. Ang Bible baga ba nipis? Ha? Baga nipis. Mas baga pa kung naon. Actually, ang Bible nipis na siya. Eh nga naman, imo lang basahon ang kanang chapter 1 about sa creation, yung 1 chapter na. Ang writings ni Ellen White na ay 200,000 manuscripts. Nga mas daghan pa ang yan nasulat kaysa Bible. Actually, ang Bible ni Israel kaya. That's why, ingon ni Jesus, ingon ni sa John chapter 21 verse 25, ingon siya dito, nga kung ako isulat ang tanan nga gihimo ni Jesus, ako nagtuo nga ang tibuok kalibutan, dili basaran kasudlan sa libro nga nasulat. O kung imong basahon ang Ecclesiastes chapter 12 verse 12, nang ingon dito, my son, according to King Solomon, remember that making of many books is no end. Ang pagsulat sa daghang mga libro, walay katapusan. Kaya kung magmasteral ka, magsulat ka og book writing, kung mag-doctoral ka, maghimog ang dissertation, o ang tao maghimog diary, daghan sa libro nga masulat. Apan sa verse 13, ingon si King Solomon, let us hear the conclusion of the whole matter, fear God and keep His commandments. So, unsa lang daw ang tulumanon sa tao? Kahadlukan ang Diyos o tumanon ang ihang kasuguan. So, sa Bible, mga kaigsunan, naara na'y duha. Horizontal, vertical relationship. Mauna ang pag-praise sa Ginoo nga malipay o mahimaya ang Ginoo. Apan kung isa lang vertical relationship nga imo ring himaya o simbahon ang Ginoo, pero unsa may paagi nga mahimaya o malipay ang Ginoo, sa unsa man
na gitawag nga horizontal relationship. Mao nang pagtuman nato sa sugo sa Ginoo, sa paghigugma nato niya sa tibuok kasing-kasing usog kalag una o sa paghigugma sa atong isikataw sama sa atong kaugalingon. So nag-cross na siya. That's why nga ang cross is the symbol of death. Kamatayon. Ngano nga ang napulo kasugod isulat, gumikan kay ang tao makasasala na. Milikoy na ang hunahuna, ang kasing-kasing sa tao, ang kinaiya sa tao, milikoy na, mo hinungdan nga, kay nga naman, kay ang tao milikay sa kabubuton sa Diyos. Mo hinungdan nga si Kristo namatay niya sa Kalbaryo sa krus, mga igsoon. Now, gitinaw lang ni Jesus, kana nga bersikulo. Mo bitaw sa 8:44 sa Juan ingon si Jesus, kamo ang inyong amahan, gikan kamo sa inyong amahan. Kinsa atong amahan? Ang Yawa. Dili ang amahan nga naa sa langit. Kamo gikan sa inyong amahan. Kinsa amahan nga ang Yawa. Kay siya mamumuno sukat pa sa sinugdan. Og siya bakakon og inig pamakak niya kini sunog sa iyang kinaiya, kay siya bakakon og amahan sa mga bakak. Mao nang ang uban at hunahuna nga ang Dios mo patay. But may mga instances diya sa Biblia, and that is only biblical expression or human language. Pag-ingon nga ang Dios manimalos. Ang atong hunahuna sa pagpanimalos, patyo na ito ang atong nagdaog-daog sa tuwa. Pero ang Dios di ay ang panimalos sa Dios, mao ang pagluwas sa tao, paghigugma sa tao. So kung naa may tao nga dili maluwas, na may tao nga mubiya sa Ginoo, nga ang Dios dili mubiya, ang tao ay mubiya. Kung naa may dili maluwas, it is only by your personal choice. Dili na gyud mabasol si Satanas, labaw sa kanan di na mabasol ang Ginoo. Ang mabasol ikaw ra gyud. Kay wala nimo dawata ang kaluwasan, ang grasya sa Dios mga igsoon. Now, atong nasabtan, daghan mga nakasulti diya sa Biblia nga ipamatay ng mga tao. Ana ni siya nga istorya mga igsoon. Ang bayad sa sala, kamatayon. Apan ang walay bayad nga grasya sa Ginoo nga mao ang kaluwasan, ang grasya sa Dios. Now, kaso lang, sa diha nga ang Biblia nagsulat mo ni, akong ipan niyo ang duha ka distinction. Ang usa is GP, ang usa sa diha nakasala na ang tao na gitawag PI. So God's principle against people's idea. So God's principle is GP or prescription, God's prescription or God's purpose, and then sa diyan kasalanan tao na ito people's idea, people's initiative or people's invention. Mga tanong ko sa inyo ha. Unsa may gihatag sa Ginoo nga para imnon nato? Para unsa may God's prescription nga para imnon sa tao? Unsa man? Ha? Tubig ra gyud. Hydrogen, oxygen, no more, no less. So wala gyoy gihatag nga lain ang Ginoo gani tubig ra. Pero ang tao kay bright naman, uswag man ang kaalam sa tao. Nakakita man siya ka ng punuan nga nailiso nga ringin kayo, o niya gipula, niya giipo, o niya gibulat, gilubok, o niya gigaling, o gipulbos, ang limpyo nga tubig sa Ginoo nga gihatag sa ato nga mo'y imno nato atong gihugaw-hugawan og tulo o duha ka kutsara nga pulbos nitong. Unya pag inom nato kay pait man. Unya kay pait atong asukaran og daghan. Mao na ang gitawag tikas. Palitaron ang tikas sa man sakit. So kana din kape nga gitanaw para ra dayon na sa milo. Nga gidesign sa Ginoo nga para ra sa mga milo nga tigkaon niya na. Pero ang tao, uswat ang kaalam para pagkuba sa iyahang lawas. Nga imbis nga, napsaw ang atong dugo kung inom kang tubig, o niya, hamloy ang atong ihi kung mangihi na, mulapot atong dugo, kay sige tag inom kapiog ko, o niya, unsa man, kuha na, no? Mo, sakit na mangihi. Mao na nga ang tao na ay diabetes o dialysis. So, akong parang dire nga, sa Bible mga kaigsunan, sa dihang nakasalanan ay itaw nga People's Initiative. Ang sa na People's Initiative, kanang iyang pagbuot-buot nga idea niya, no? People's idea or
people's inventions. Yes, niuswag ang kahibalo, nakahimong eroplano, nakahimong barko, nakahimong og jeep. Ang invention mga igsoon, people's invention siya. Nasa gitawag good and evil. Mangutana ko sa inyo ha. Bert, okay ni si ma'am. Ano sa ngalan niyo ma'am? Ikaw? Lourdes. Ma'am Lourdes. Nakita naman ka na? Sana? So, mangutana ko sa ma'am Lourdes. No? Ang Diyos ba muhimo pag evil? Yes or no? Magahimo pag evil? Yes or no? Ha? Magahimo pag evil? Magahimo pag evil? Yes or no? Ha? Yes sa imo? Yes imong answer? Ano? Ang Diyos dili siya magahimo evil. So ang pagpatay ba evil? Yes or no? Ha? Evil. So, kukontradict siya, no? So, dili di ay mupatay ang Ginoo ngay kay God will not do evil. Si Satan ba makahimo ba good? Yes or no? Makahimo ba good? Brother Bert? Ang answer is yes. Yes. So, that's why diini kalimutan na madisin ka. Okay. Ang gihatag sa Ginoo nga atong ginawaon, limpyo ba nga hangin? Hugaw. Limpyo, hugaw. Oh. Sisitan ba, makahimo bang hangin? So, dili. Ang hangin lang nga iyang iibutang hugaw. Oh. So, muna nakahimog sakyanan na ay mga tambutso. So, ang magawas tambutso, aso, na makaguba sa palibog, sa nature. Sana na siya ha? Now, money. Ang divine command sa atong gabaw nga magkagagahong, nag-ingon siya, do not kill. Do not kill. Ayaw pa, patay. So, mauna siya ang karakter sa Ginoo. Mauna siya ang iyahang prescription. Mauna siya ang iyang tinaiya. Dili siya killer. Ano na siya? Pero sa dihat na kasalanan ng tao, si Cain, unsa iyang gihimo? Iyang gipatay si Abel. Oh, namatay na si Abel. So nanay, spirit of jealousy. Kanang spirit of jealousy, gitawag na siya satanic. Gika na sa kang Lucifer dito sa langit, nga dunay pagkasiloso, ni tukar o ni turog sa iyang kasing-kasing, ngadto kang Jesus. O naa sa iyang evil jealousy nga nitakboy sa kasing-kasing ni Cain. O kanang kasing katong evil jealousy nga naa kang Cain nga nipatay kang Abel, nitakboy sa mga igsoon ni Joseph, di ba? O kanang evil jealousy nga naa kang sa mga igsoon ni Joseph, nitakboy ngadto sa kang usuman King Saul. Kapag was King Saul, and the evil spirit of jealousy, niabot sa iyahan, o iyang gidesire nga patyon niya si David. Ano na siya mga kaigsunan? Evil jealousy. So, kinsa man itong nagpatay, nga dunay nagpatay o prisurer. Kadungog wala? So, the evil jealousy, and even si David, na mga panahon na intindinsi nga niabot sa iyang kinabuhi nga ang evil jealousy, ang evil spirit niabot sa iya nga gusto niya patyon si Nabal. Niabot ganito nga iyang ipapatay si Uriah. So mga na siya mga igsoon. Now, atong subayon ang Bible. Ang Bible is narrative sa mga tao sa nagsupat sa sugo sa Ginoo o nagtuman sa sugo sa Ginoo. So duha ra na diha ang naa sa Bible nakasulat. Katong masinupakon o matinumanon matinud-anon. Mana mga kaigsunan. So karon sa tuwa walay kalainan. Nalain ba ang Ginoo? Nalahi ba? Wala. Nausap ang Ginoo? Wala. Dili ba usap ang Ginoo ang iyang pagkamaluluyon? Dili siya mausap. Sama sa adlaw. Ang adlaw pa, mausapan kainit, dili.
dili mausab. Kung wax ang imong ibutang, ang wax, kung madalagan sa adlaw, maunsa man ang wax, matunaw siya. Kung ang lapok ibutang sa adlaw, maunsa man ang lapok, mugahe. Nausab-usab ba ang adlaw? Wala. Wala mausab ang adlaw. Sama gihapon sa Dios. Dili mausab ang Dios. Ang iyang pagkamaluloyon, ang iyang pagigugmaon. Maski pagdautan ta, no, maski pagdautan ta, ang Dios nahigugma sa tao nga dautan. Kitang tanan mga igso. So naanay mga sayop na description na usahay wrong interpretation. Okay, ingon ang Ginoo. Do not kill, pero si Goliath gipatay ni David. No, nagpinatyanay sila. Nagpinatyanay. Karon, ingon ang Ginoo, do not commit adultery. So unsay ingon sa Ginoo? Dapat walay mga lunya, manapaw. Okay. Pero basahan niyo ang Bible. Na ay gitawag nga People's Initiative. Usa ng People's Initiative. Unahon na po si Abraham. Si Abraham nagsunod sa sugo sa Ginoo. Kay balo siya sa napulo ka sugo nga lingon ayaw panapaw. Pero mga igsoon. Kato nga panahon ay gitawag necessity. Unsa man necessity? Kinahanglan nila nga mag-multiply, mudaghan sila. Unya sa ilang nga panahon, kinahanglan lamang nga ang panalangin maabot sila kung daghan sila anak. Kung ikaw usa ka babae nga dili manganak, matinumlo ka sa pananaw sa mga tao. So ang ilahang initiative mo ni si Sarah nangita og babae para kang Abraham. So ang madaog-daog sa unang panahon mao ang helper. So na may helper si Sarah, iyang gihatag kang Abraham, ang usa ka Egyptian servant na si Hagar. So pila na asawa ni ni Abraham? Pila na? Anaduha na to. Nakabuntis siya o helper. Oh. So, sala ba dili? Sala dili? Sala. Nakasala si Abraham sa pagpabuntis niya kay Hagar. Ano na siya? Pero kato siya, People's Initiative. Dili siya pagbuot sa Ginoo. Moadto ta kang Jacob. Pila asawa ni Jacob? Upat. Upat. Nga naman, ang ilang initiative sa unang panahon, People's Initiative, nga kung ang manghod man ang nagustuhan ni Jacob. So, gusto niya trabahuan yung 7 ka tuig. O niya, ang gihatag man ay pagka 7 na ka tuig, kay ginatabunan naman to nga ang inang panagway, gihatag ato pagkagabi, pagkaugma, nahibawan ni Jacob na nailan siya ni Laban ang gihatag si Leah. Unya, ingon siya kang Leah, sakang angkol niya na si Laban na imo mo gilad siya nga ang amuha dili nga culture nga ang magulang dili pwede lakanan sa manghod. So duha na iyang asawa pagka ika-14 na ka tuig. Sa dihang naundan og pagkabuntis si Leah, iyang gihatag si Bilha, si Silva. O niya si Rachel sa wala na po siya nabuntis, iyan na pong ihatag ang iyang helper na si Silva. So pila na asawa ni Jacob. Pero nakasala ba si Jacob? Wala. Nakasala siya sa salang pagpanapaw. So ang Bible narrative, gi-prescribe sa Ginoo nga ayaw pagpanapaw, gi-describe sa Bible nga si Jacob na napaw o si Abraham. O labinan ni David. Si King David, kay nangliglig siya na naligo. So, ang tao diha sa Biblia mga kaigsunan makasasala. That's why kung balikon nga i-mention ni Pablo ang gisulti ni David, ingon siya sa 3:10 sa Romans, there is no righteous, no one does good, no one understands God. Walay nagbuhat og matarong. Nga naman, kay kung basahan mo sa Bible silang tanan mga makasasala. Si Joseph, makaingkang maramoy pinakatarong-tarong sa Bible, sa napulo kasugo, si Joseph ang makita ni mo nga
naghatag og perfect nga example mga igsoon. Now, mo ni. Pero dili siya accepted. Si Joseph, si Job, o bisan kinsang tao diya sa Biblia, bisan to sila like Enoch, he walked with God because he is righteous. Idala dito siya sa langit because of the righteousness of Christ. Ang katawhan lang, ang human nature lang, ang atong kaugalingon nga pagkatawhan nga makasasala, naatay mga panghunahuna nga makasasala. Mauna nga, i-magnify ni Jesus. Ningon si Jesus, nadungog mo, nadunggan ninyo ang karag panahon, nag-ingon, ayaw pagpatay. Pero sultihan mo na ako, bisan sa inyong pagkasuko. Kung naglagot mo sa inyong isikataw, o giingnan ni mo buak o kwangol o tunto, nakapatay na mo. Na nasa Matthew 5:21. I-magnify ni Jesus Christ ang napulong kasuko. Kaya sa ilang panahon, mga igsoon, bahalag di mo patyon ang tao, bahalag imong pulatahon, imong bunal-bunalan, basta di ka mamatay, dili pa na siya sala. Pero kay Jesus, bisan nasuko ka, nakasala ka, mga igsoon. Gi-magnify ni Jesus sa Matthew 5:27 na yun, nadungog niyo karaan panahon ngayon, ayaw pagpanapaw. Sa unang panahon, taglima ang ilang asawa. Nga naman, kaya kung magpinusilay, magtinigbasay ka sa unang panahon, mga matay ang mga sundalo, 30,000 ang mga matay. Ibutan nato nga katunga niya na 15,000 mga byuda. So, i-allow sila lahat, kung naay survivor nga sundalo, i-permit sa human policy o ito nga people's initiative nga pwede ka mag-asawa o 5 basta magkabuhig ka. Basta magbuhig lang mo. Ana na siya mga ikson. So, kuha na siya. Lingon si Jesus, so diyan na ko, bisan sa pagtanaw sa usa ka babae nga naibog ka sa iyaha, sa imong kasing-kasing, kung saman, nakapanapaw na ka. So wala kayo dili satan sa tuwa. Kita kumuhukom ta sa tao nga magkasasala, kay nangabit, pero kita di ay, kung naibog kang babae, nakapangabit ka na sa imong kasing-kasing, mga isyo. So atong tanawon, dili sa Bible, nakasulat lang dili sa Bible mga igsoon, nga patyon ang nakasala. Patyon ang nangabit. Di ba? Naay narrative na si Judah, kanaw na itong sinariha, si Judah, ang iyang anak na si Er o si Unan. Si Er namatay. Unya, ang ilahang kultura nga kung mamatay ang imong igsoon, ikaw nga byuda, dili ka pwede manguyab o laing nga silingan. Kinahanglan na ang igsoon sa imong pana, mao'y mga sawa sa imuha. Kanang ulitaw. Ulitaw. Kung anong sa sini nga gi-adapt na culture dito sa Afrika. Kung mamatay ang ilahang bayaw nga ang lalaki, mamatay ang lalaki, ang bayaw, ang babae, iyahang himuon na po niyang asawa. So, bahalag na siya asawa, duha na yung asawa. Pero sa Israel, kinala ulitaw lang. So, si Er, namatay. Si Unan, mo ini-take over. So, during sa sexual relationship, kang Tamar, iyahang gi-withdraw. No, wala niya ino na ito, pasunod. Ang Bible, nagsulti, ipatay sa Diyos si Unan. Ipatay. So that is human expression. Nga naman, kay ang ino na ito, namatay siya sa iyang kaugalingon, usahay ang Bible, nagsulti nga, ipatay siya sa Diyos. No, ipatay. Pero kung imong basahon, like, for example, ang narrative, makadecide ka na ipatay sa Diyos. Kilay sugilano, si Tamar, si Sila yata to, si Sila to ang pinakamanghot na anak ni Judah. Unya, nahagot si Judah na kung iyang ihalag, kining akong anak, ihatag na ko kang Tamar, tigay mamatay ni. Pero bata pa man, wala niya ihatag ni bata pa man. So, unsay sugilano, si Tamar, na himo siya, nagtakuban siya na prostitute. Nakita siya ni Judah, si Judah, naibog si Judah, pero wala siya kayo na iyan din umagad. So, pilay suginanon, dunay agreement nila, nabuntisan si Tamar. Pagkabuntis ni Tamar, nakaibalo ang entire community, o ngayon sila, si Tamar, na igat-igat. Doon na siya, kanang tawag na kabit. Kinahanan siya patyon.
So kinsang balaod nagsulti sa Bible nga patyon ang mga bet. Kinsay nagsugo. Sa Bible, imo makita nagisugol sa Dios nga patyon ang naay kabit, di ba? Ang irony during the time kay ang mahibawan na babae nga naay kabit kung muburot ang tiyang. So, sa ilahan, kultura mga igsoon, di man ta pakialam. Sa ilang kultura, kung mabutisan ka na walay kasal, kung nag-live-in, kuwan ka, nakakay penalty, patyon ka nila. Ang dali-dali lang nga mapatay sa Old Testament, ang mga babae, nga naman, ang mga lalaki, dili madagpan. Kinsa na may madagpan, ang babae kay mubulong man ang tiyan. So, ang ilahang penalty, patuon ka, or optional, sunugon ka. Ang pinaka-brutal, pagsunog. Yan, isin man mangita o kahoy dito para pangsugnod dito sa Middle East, dito sa Holy Land. Kasagaran, pwedeng naghanap ng bato dito. So, kinabato nila. Pero si Tamar, according sa Bible, ni Judah, ipagawa si Tamar kay atong sunugon. Pero si Tamar, kinaamay dala nga ebidensya na ang tag-iya sa iyang isabak, ang gatong tag-iya sa sungkod na maunay si Judah. Mga nanaingon si Judah, she is more righteous than me. Mga iso. So actually, ang sugo sa pagpatay, dili sugo sa Dios. Pero kung imong basahon sa Bible, it appears na gisugo sa Dios. Kanang patyon na mga hoy, batuon sila. Adlong sa balo, mga hoy, batuon. Kung i-implement na karon sa balista ray mabilin. Mga matay na ng mga tao, kay bato, pero wala na siya, nabalaon mga kaigsunan sa tuwa. Kanaman, that is only na ay ito people's idea. And that is not literally the idea of God na naay patyon mga kaigsunan. Bisan gani ang paghalat, dili na idea sa Ginoo. God only allowed or permitted nga ang remedy of sin is death. Ikaw unta nga patyon nga makasasala apan dunay karnero nga nisimbolo kay Jesus Christ nga ginapatay. Pero during sa Canaanites movement, sa mga Canaanites, during paghala ni Isaac, ni Abraham kay Isaac, ang gatong mga neighboring countries, ang ilang practice is to please God. Ang ilang ikaw idolatry nga ang ilang ihalad, ang ilang mga anak ilang ihalad. Para sa ilang una malipay ang Dios kung dunay mamatay. Pero sa tinud-anay mga kaigsunan, gikoriksyonan na sa atong Ginoong Jesucristo. Ngayon siya, the thief will come only but to steal, to kill, and to destroy. But I come to give you life and to have it abundantly. Sa Ginoo, ang atong Almighty God, walay laing nga iyang mahatag is only life, not death. But nga mamatay mo ka? Mamatay ka sa atong kaugalingon because God is a consuming fire. Kung maduol ka sa iya, mamatay ka mga kaigsunan. That's why nga ang need nato na kinitong lawas mag-glorify. No, nakikita ko nga sanctification process of glorification process nga ang atong lawas mahimong glorified siya na dili ka masunog sa dihang muadto ta sa langit nga giandam sa Ginoo. Kung wala mag-glorified ang atong body, ang langit impierno na sa mga tao nga makasasala. Apan sa mga tao nga mga matarong, bisan impierno, langit na siya. Di ba? Si Shadrach, Meshach ug Abednego, nasunog ba siya? Sila ang nagtambog sa ilaha, namatay sa kainit. Pero sa dihan ang tulo, and God, Jesus with them. No, like the Son of Man, wala sila nanimaho bisag kanang anuos na lang. So yung anak na mga kaigsunan, so atong ibutang ang karakter sa Ginoo, ang karakter sa Ginoo sa loving God, dili siya malipay sa kamatayon sa dautan. Kung naamay narrative sa Bible nga gilamoy sa yuta katong dito sa Mount Sinai, ang 3,000 gilamoy sa yuta, niyan nabuka ang yuta, namatay sila. Atong interpretation sa kadaghanan, ipatay sila sa Dios. Katong Sodoma Gomora, ang interpretation nato, ipatay sila sa Dios. Ang katong sa panahon ni Noah, ang atong interpretation, ipatay sa Dios. Pero ang Ginoo, adunay pagkamahigugmaon alang kanila nga 120 years nga lawas
nga gitawag sila sa Ginoo na ipasulod sa arka, pero sila mismo ang wala masulod. So meaning to say, nag-ingon ang Romans 8:28, all things work together for good to all them that love God, to them that who are called according to His purpose. And sa verse 35, we are more than conquerors. Nag-ingon dito, no one can separate us from the love of God. Neither death, nor life, nor persecution, nor sword, nor nakedness, nor famine. Walay makabulag sa ito sa tugma sa Dios. Kinsa naman ang makabulag? Dili si Satanas. And even ang atong silingan na batig-batasan ang makabulag, ikaw ka Diyos. It is your own decision na mubulag ka sa tugma sa Dios. Dili na nato mapasingilan si Satanas mga kaigsunan. Now, that's why atong kinahanglan masabtan nato mga hinigugma ko mga kaigsunan nga ang Dios siya mahigugmaw nga kalulot, naghatag siya kanato og kaluwasan, no? Nga grasya kini pagbuhat natong matarong dili para maluwas, kini pagsulod natong simbahan, kini dili nato pagkaon og karne baboy o bisan ang pagka-vegetarian, dili na mo'y rason na para maluwas ka. Ato nang gihimo ang gusto sa Ginoo gumikan kay kita, giluwas na diya sa iyang grasya mga kaigsunan. O kung ang tao man niingon si Jesus Christ, higugmaa ang imong kaaway o iampo sila. Sa mga katawhan nga makaatong langit, walay desire o walay handog na mapatay ang iyahang kaaway. Pero kita, natural yun nato na feelings na yun. Ato na itag abogado, ato ipapriso. Magsuhol na itag ka ng mapatay, di ba? DDS. Punta ko DDS. Ako nang ipapatay na ko na. Kaya nasuko kay ko anak. Pero mga igsoon, so diyan na ko, kung naamoy di kasukan, ang tao mamatay rin na siya sa iyahan ng kaugalingon. Pero unsay isulti sa Ginoo, iampo sila. Ayaw iampo nga makalibang og lapok, ayaw iampo nga mamatay, iampo nga maghinulsol nga umadamlag magkita mo dito sa langit. Kay ang Ginoo walay lain tinguha sa Ginoo. Ang karakter sa Ginoo mao gugma o walay tinguha niya sa usa ka tawo magasasala nga maluwas mga igsoon. Kay kung naana sa atong pagbati, naana sa atong kasing-kasing, bisan kinsang tao nga naa sa imong palibot nga nagbuli sa imuha, nagdaog-daog sa imuha, nagbugal-bugal sa imuha, apan bisan ang nagpatay sa imuha, kung imo na siya diampo unsa man, pag-abot sa langit, imo na siya dakusog gihapon nga siya nagpatay sa imuha. Hanuman, kay sigurado makaato kag langit, kay bisan sa pag-undang sa imong ginawa, nakapasaylo gyapon ka sa nagpatay sa imong. Pero naa kay igsoon, nag-away mo suko kay ka. Ikaw, pati kay kabatasan ba? Matugan kag langit, manaog ko. Kay di ko gusto nga silingan ka sa langit. Karon kay namatay man duha. Pagkamatay nimo, bilay sa bilano, nakita mo, nabanhaw mo. Ingon ka nga, ay, Brad, ang isa ni Brad, kana magpinasaylo ay lang ita, kay naman ta diri sa langit. Or, moingon to ang isa nga, uy, naman lagi ka diri sa langit. Di ko suko mo kayo sa imo ha. Moingon mo dito ko sa nga, uy, mansa mo kayo pagtuon mo, Brad? Langit pa din eh. Duha man ta na impyerno. Impyerno dito, kung makita ng duha. Nga naman, kay namatay ka, nga wala ka pasaylo, sa nagpatay sa mga or sa imong lugdan. O, maunang gusto sa yawa mga kaigsunan sa devil nga magpinatyanay ang mga tao na walay pagpasaylo. So I hope na kini nga reminder sa butagos ka nato ang biblical narratives, ang summary sa Bible mga kaigsunan sa ako nang isulti kanina sa 1 John 4, whoever does not love does not know God because God is love mga kaigsunan. Si Jesus, lagi na siya love one another. Pero si Satan, wise kay siya, kay utangan na niya kamay nga litra, labwanay another. Ang tao naglabwanay kung kisay gwapong balay. Naglabwanay kung kisay dato. Naglabwanay, bisan sa mga ministro, naglabwanay kung kisay daghang nabautismuhan. Sa mga naglabwanay kung kisay gwapong sakyanan. Pero mga kaigsunan, kay Jesus ngayon, kung atong sundon si Kristo, wala kay paglabwanay. Walay garbo o walay mga pagdinaw tayo. That's why si Ellen White, nag-ingon siya dito, higher than the highest human thoughts is God's ideal for His children. Godliness, Christ-likeness is the goal to be reached. Ang
Daghan na to, nga gusto pa makakwarta, madato, ang uban, namulawan pa, sige pamulawan, kaya para makakwarta daghan, makatukod og balay, makapalit og yuta, o kung nagwapo nga sakyanan. Pero ang goal na to mga kaigsunan is to be like Christ in character. Kaya kung naa na nga kinaiya ni Kristo na kanato, bisan asa ta mo adto kana langit na alang kanato mga kaigsunan. Ang Dios mga panalangin, may atong buhi pagabot. Okay, kung saan? Kasi kung saan yung